Kabanata 856, natupad ang pangarap ni Sean. Matapos dalhin si Paris Gilden sa ikalawang palapag, isinara ni Rong Beilan ang pinto at ang mga bintana. Parang ayaw niyang mabunyag sa iba ang nakakagulat na sikretong ito. Habang naglalakad patungo sa nakababatang babae, sinabi ni Rong Beilan, "Ziking, sinabi mo lang na may isa pang sikreto ang iyong pamilya. Ito ba ay lumalaban sa langit?" Hehe, gusto ko talagang malaman kung ano ang palihim mong near-research. Nagliwanag ang mga mata ni Rong Beilan. Ang ugali niya ay hindi naiiba sa dati. Ngunit sa liwanag ng kanyang mga mata, kitang-kita na sabik siyang malaman ang sikretong ito. May kinuha si Paris Gilden sa kanyang bulsa at sinabing, "Ito na." Naglabas si Paris Gilden ng QR code mula sa kanyang bulsa. Isang QR code. Para saan yan? Nagulat si Rong Beilan at lalo pang nag-usisa. Ang kanilang makalangit na sikreto ay talagang nakatago sa isang QR code. Malikhain talaga ang pamilya Geng. Ang kanilang lakas ay talagang pambihira. Tahimik na namangha si Rong Beilan sa sikreto ng pamilya Geng. Biglang idinikit ni Paris Gilden ang QR code sa kaliwang bahagi ng baywang ni Rong Beilan. Ang lugar na ito ay nagkataon na ang pinjutang pinindot ni Rong Beilan upang i-activate ang kanyang pisikal na depensa matapos makuryent ni Ace. Bagamat natatakpan ng kanyang damit ang lugar ay napansin agad ito ng matalas na mata na si Sean. Alam niyang dapat may hidden button sa kaliwang waist area ni Rong Beilan na nag-activate ng system para protektahan at pagalingin ang kanyang katawan. Kaya naman pinadala niya si Paris Gilden para i-paste ang bombang QR code sa lokasyong iyon. Naglabas si Paris Gilden ng scanner na maaaring magpasabog ng QR code. Natarante si Rong Beilan. "Damn it! Ito ang bomba QR code ng pamilya Miyamoto. Ikaw dang babae, nandito ka para patayin ako." Matapos mamatay si Miyamoto Chujiro, kinuha niya ang lahat ng pagsisikap sa pananaliksik ng pamilyang Miyamoto. Bigla niyang naalala ang bombang QR code na ito. Ang isa sa kanila ay maaaring magdulot ng pagsabog sa pamamagitan lamang ng pag-scan ng QR code. Upang hindi atakihin ni Paris Gilden, dali-daling ginamit ni Rong Beilan ang kanyang mga kamay para punitin ang QR code. Talagang napakalakas ni Rong Beilan. Sa isang malakas na paghatak, pinunit niya ang kanyang mga damit at ang body treatment device sa ilalim nito. Oh shitty! Hindi inaasahan ni Rong Beilan na magiging napakadikit ang QR code na ito. Tila ang QR code na ito ay hindi ang orihinal na ginawa ng pamilyang Miyamoto. Ito ay napabuti. Sinubukan ito ni Rong Beilan noon. Ang nakaraang QR code ay walang ganoong adhesion at absorption power. Ito ay isang bagay na sinasadya ni Sean. Gusto niyang tanggalin ni Rong Beilan ang healing device sa kanya. Matapos ilabas ang lahat, hindi na ito inisip ni Rong Beilan. Itinabi niya ito sa isang tabi at naglabas ng isang pistola sa kanyang bulsa. Itinutok niya ito kay Paris Gilden. "Maaari kang mamatay ngayon." Gayunpaman, sa sandaling ito, isang pusa ang lumipad. Dahil sa gulat, mabilis na iniwas ni Rong Beilan ang kanyang braso at hinampas ang pusa sa isang tabi. Sa sandaling ito, tumalon si Sean mula sa bintana at hinawakan ang leeg ng pusa. "Ikaw ay Sean. Erg. Erg." Nagningning ang mga mata ni Rong Beilan sa walang katulad na takot nang makita niya si Sean. Halos malagutan siya ng hininga at hindi na matapos ang kanyang sentensya. Pinisil ng kaliwang kamay ni Sean ang leeg ng pusa na parang pinipisil si Rong Beilan. Bumagsak sa lupa, sinubukan ni Rong Beilan na magpaputok ng kanyang baril, ngunit inagaw ito ni Paris Gilden palayo sa kanya. Gusto niyang humingi ng tulong at gumapang palabas, ngunit wala siyang lakas. Si Sean ay may signature evil smile sa kanyang mukha. "Ang dakilang Chairman Rong, hayaan mo akong magpakilala. Ako si Sean Hanley mula sa isang maliit na bayan sa US. Ikinagagalak kong makilala ka ngayon. Alam mo ba? 20 taon na ang nakalipas, alam ko na ang iyong pangalan at ang iyong marangal na katayuan sa mundong ito. Simula noon, pangarap ko na maging ikaw at palitan ka. Ikaw ang perpektong tao na pinangarap ko. 20 years na kitang iniisip, pero never akong nang-ahas na magpakita sa harap mo. Ngayon ang unang pagkakataon na sa wakas ay makikilala kita ng harapan. Palagi kong sinasabi sa sarili ko na ang una nating pagkikita ay ang oras na papalitan kita." Tuwang-tuwa si Sean. Siya ay isang napakamaingat na tao at marunong maghintay at magbid ng kanyang oras.
Gusto niyang palitan si Rong Beilan sa nakalipas na 20 taon. Siya ay nagpaplano sa anino sa loob ng 20 taon. Sa nakalipas na 20 taon, nagpadala siya ng maraming tao para makipag-ugnayan kay Rong Beilan at lumusot sa kanyang tagiliran. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na magpakita sa kanyang harapan sa kanyang tunay na katawan. Kahit na ilang oras na siyang nandito ngayon at may bentahe sa mga numero, hindi siya naglakas loob na humarap hanggat hindi siya nakakatiyak sa tagumpay. Sa halip, ginamit niya muna sina Ace at Paris Gilden para umatake. Ang lahat ng kanyang pag-iingat ay para sa kapakanan ng pagsupil kay Rong Beilan sa isang mabilis na galaw. Hindi niya ito mabibigyan ng anumang pagkakataong lumaban o makatakas. Ikaw ay nililigawan. Kamatayan. Namula ang mukha ni Rong Beilan. Halata naman na galit siya. Siya ang numero 1 tao sa mundo, ngunit ngayon, nahulog siya sa mga kamay ng isang kasuklam-suklam at walang hiyang kontrabida. Alam na alam ni Rong Beilan na ang mga pamamaraan ni Sean ay napakahiwaga at hindi maipaliwanag ng siyensya. Kahit na ang isang taong kasing unlad ng teknolohiya tulad ng pamilya Rong ay hindi maisip ang mga pamamaraan ni Sean. Lumapit si Sean sa kanya at ngumiti. Pasensya na, idol ko. Dapat akong makipag-chat ng mas matagal sa iyo, ngunit ang oras ay limitado. Yan lang ang masasabi ko sa ngayon. Papatumbahin kita ngayon. Paggising mo muli, papalitan na kita at magiging bagong Rong Beilan. Ha. Si Rong Beilan ay parang gusto niyang patayin si Sean. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Sean ng anumang pagkakataon. Bang! Inihagis ni Sean ang pusa sa sahig, dahilan para mawala ng malay si Rong Beilan. Nakahinga ng maluwag si Paris Gilden. Diyos ko, nasupil na natin sa wakas itong Panginoon. Hindi naging madali. Master Sean, congratulations. Ang iyong pangarap ay magkatotoo. Huwag mo akong kalimutan sa hinaharap. May excited na ngiti sa labi si Sean, pero pinilit niyang pakalmayan ang sarili. Hindi pa oras para magdiwang. Ang tunay na tagumpay ay pagkatapos ko lamang makumplito ang pamamaraan ng mind transplant kay Rong Beilan. Upang hindi makapaghinala ang mga Rong, kailangan kong kumpletuhin ang mind swap kay Rong Beilan sa lalong madaling panahon bago bumalik sa lugar na ito. Paris, kailangan mong manatili dito. Huwag mong buksan ang pinto hanggat hindi ako bumabalik. Walang pwedeng pumasok, understand? Tumango si Paris Gilden. Huwag kang mag-alala, Master Sean. Alam ko kung ano ang gagawin. Kabanata 857, Paghabol. Nag-aalala pa rin si Sean. Kinuha niya ang isang device na tila mikropono mula sa kanyang bulsa, iniabot niya ito kay Paris Gilden. Ito ay isang gadget na dati kong hiniling sa isang sound specialist para tulungan akong mag-imbento. Maaari nitong gayahin ang boses ng iba. Naayos ko na ito sa mga parameter ng boses ni Rong Beilan. Kaya kung gayahin ang pananalita niya dito. Ang aming pamamaraan ng mind transplant ay tatagal ng hindi bababa sa ilang oras. Kung ang sino man sa kanyang mga nasasakupan ay nagpipilit na pumasok sa loob ng panahong ito, gamitin ito upang harapin sila. Tandaan na huwag hayaang malaman nila na nawawala si Rong Beilan. Kinuha ni Paris Gilden ang mikropono at tumango. Master Sean, naisip mo talaga ang lahat. Pinaghandaan mo lahat ng pwedeng mangyari. Naniniwala na ako na magiging maayos ang lahat. Manam. Walang ibang sinabi si Sean. Mabilis siyang umalis, bitbit si Rong Beilan. Pagkatapos nito, sumakay si Susho ng eroplano patungo sa kanyang pansamantalang base sa Susho. Ang kanyang mind transplant procedure equipment at staff ay naghihintay doon. Bumaba si Sean mula sa eroplano na lumipad si Rong Beilan, na hindi bababa sa 40 pounds na mas mabigat kaysa sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay hindi pula at ang kanyang puso ay hindi nakikipagkarera. Siya ay lumitaw lalo na nakaka-relax. Sa sandaling ito, mahigit 1,000 tao ang nagtaas ng kanilang mga braso at nagsaya. Para siyang nagbabalik na mandirigma na nagwagi sa labanan at lahat ng karaniwang tao ay masayang nagsasaya. Tuwang-tuwa si Sean nang marinig ang mga tagay. Mga lalaki, tingnan kung sino ang ibinalik ko. Tuwang-tuwa ang research team ni Sean na makita si Rong Beilan. Si Rong Beilan, ang pinuno ng 8 lihim na pamilya, ang kumokontrol sa mundo. Congratulations, Master. Sa wakas ay nahuli na natin ang ulo ng pamilya Rong. Nagtiis si Master ng 20 taon para lang sa araw na ito. Tumawa ng malakas si Sean.
Ngunit wala siyang oras upang magdiwang. Kailangan niyang magmadali at kumpletuhin ang pamamaraan ng mind transplant kay Rong Belan. Bitbit si Rong Belan, dumiretso si Sean sa laboratorio. Mangyaring basahin sa MyBoxen o VL.com. Inilagay ng research team sina Rong Belan at Sean sa operating table at ipinasok ang kagamitan sa kanilang katawan. Ang pamamaraan ng mind transplant ay maaaring magsimula anumang oras. Gayunpaman, nang iturok na sana ng isang scientist si Sean ng stabilizer, bigla siyang bumangon mula sa operating bed. Doktor, wala ba talagang problema sa mind transplant procedure na ito? Wala nang babalikan pagkatapos kong magpalit ng isip kay Rong Belan. 20 taon na akong nagpaplano. Kung mamamatay ako sa prosesong ito, ito ay isang malaking kawalan sa akin. Si Sean ay napakaingat at mahiyain. Nag-aalala pa rin siya tungkol sa pamamaraan ng mind transplant na nakatulong sa pagbuo ni Michael. Sumagot ang doktor, "Guro, naiintindihan ko ang iyong alalahanin, ngunit hindi nagsisinungaling ang data. Nakita mo rin na nasa mabuting kalusugan pa rin si MS Gilden pagkatapos na magpalit ng isip kay Geng Ziking. Tinuri din namin ang iyong katawan sa lahat ng aspeto. Ito ay ganap na makatiis sa pamamaraan ng mind transplant." Napabuntong hininga si Sean at humiga ulit. Pumikit siya at nagdasal. "Pagpalain ako ng Diyos at hilingin na magtagumpay ako sa aking operasyon. Doktor, magsimula na tayo." Ang Tianshan Shuelang Spruce Forest. Pagkababa ng eroplano, nagtungo sa kagubatan sina Michael, Geng Anli, Lota at ang iba pa. Lahat sila ay nakasuot ng protective suit para harapin ang sobrang malupit na panahon at protektado rin sila ng kanilang mga bodyguard. Dahan-dahan silang naglakad at naghanap ng mapagtatagwan. Ang isa sa mga nasasakupan ni Geng Anli ay tumingin sa kidlat sa kalangitan at sinabi, "Madam Geng, bagamat makapangyarihan ang weather weapons ng pamilya Rong, ang paraan nila sa pag-akit ng kidlat at ulan ay pareho sa atin sa sarili nating weather weapon research. Ang pamamaraang ito ay may limitasyon sa oras. Hulaan ko na tiyak na hindi ito tatagal ng higit sa 1 oras. Sa 1 oras, maaari na tayong lumipad muli at umalis sa lugar na ito." Nang makitang mukhang maraming alam ang lalaking ito tungkol sa mga sandata ng panahon, nagtanong si Michael, "Anli, sino siya?" Sumagot si Geng Anli, "Nako, siya ang eksperto sa pagsasaliksik ng armas sa panahon ng aming pamilya, si Pang Tai. Ang aming pamilya ay nakikisali din sa mga meteorolohiko na armas, ngunit hindi namin maihahambing sa pamilya Rong." Pagbati, "Diyosa." Magalang na yumuko si Pang Tai kay Michael. Nang makita ito, curious na naglakad si Jamie. "Michael, paano ka naging Diyos?" Nagsyusyang gesture si Michael at komandat kay Jamie. Tumawa ng masama si Jamie at naisip, "Hahaha, punk ka. Kaya nagsinungaling ka sa kanila." Hindi naman sa ayaw sabihin ni Michael kay Jamie ang totoo. Ngunit maraming beses na siyang nilinlang ni Jamie noon kaya gusto siyang linlangan ni Michael sa pagkakataong ito. Anyway, magkapatid sila. Malalaman din ni Jamie sa madaling panahon. Pinagmasdan ni Geng Anli ang magkapatid na nagpapalitan ng makahulugang tingin, ngunit hindi siya umimik. Siya ay lubos na naniniwala sa pagkakakilanlan ni Michael bilang isang Diyos. Sa katunayan, matagal na niyang nahulaan na si Michael ay may hindi masasabing sikreto. Kung hindi, magiging imposible para sa Michael na lumikha ng Miraculous Serum. Hindi siya maglalakas loob na pumasok sa mga pamilyang Park at Miyamoto ng mag-isa at papatayin ang kanilang mga ulo. Lumapit si Geng Anli kay Michael at bumulong. "Deity Michael, mukhang mananatili tayo sa Tianshan Shuelang Spruce Forest ng 1 oras. Maaari mo bang hulaan kung aatakehin tayo ng pamilya Rong dito?" Ngumiti si Michael. "Hindi na kailangang manghula. Tiyak na mangyayari ito. Dahil nagsimula ng umatake si Rong Belan, hindi siya titigil." Sa makatuwid, lahat, humanda sa pakikipaglaban. Gaya ng inaasahan, wala pang 20 minuto, nagpadala ng mensahe ang mga sundalong nagbabantay sa perimeter. Dumating na ang mga tauhan ng pamilya Rong. Agad namang tumayo si Jamie. Si Rong Belan, ang matandang iyon, ay gustong patayin tayong lahat. "Sige, ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Michael, pupunta ako sa perimeter para tumulong. Patayin muna natin ang ilang libong sundalo niya." Nagmamadaling sinabi ni Michael, "Huwag kang pumunta. Marami kaming lalaki at hindi magiging problema sa ngayon ang pagpigil sa pamilya Rong." Napangiti si Jamie. "Ayos lang.
Mas gusto kong lumaban sa lupa. Ang labanan sa himpapawid gamit ang mga missile ay hindi kasing saya. Huwag kang mag-alala, may laser weapon ako at Phoenix para protektahan ako. Na-inject na si Phoenix ng Miraculous Serum na binigay mo sa kanya. Napakalakas niya ngayon. Madali niyang maharangan ang higit sa 10 bala para sa akin. Oo, bakit hindi ko nakikitang pinoprotektahan ka ni Dragon? Nasaan na siya? Ang Dragon ngayon ang numero 1 manlalaban sa mundo. Para sa ganoong mataas na antas na labanan, dapat na isinama ni Michael si Dragon. Sumagot si Michael, nagpadala ako ng Dragon sa US para protektahan si Victoria. Nagulat si Jamie. Hanga ako. Napakalaking labanan ngayon, ngunit hindi mo nakuhang protektahan ka ng Dragon. Masyado kang nagdadabog sa pinakamamahal mong si Victoria, hindi ba? Kabanata 858, Sundin ng Diyos Michael hanggang sa aming kamatayan. Nang marinig ito ni Lota, sobrang inggit siya kay Victoria. To-think na willing si Michael na ilagay ang pinakamay gagawing subordinate niya kay Victoria. Kahit sa ganitong delikadong sitwasyon ngayon, hindi siya nagpumilit na isama si Dragon. So, si Victoria ang babaeng pinakamamahal ni Michael. Natural na alam ni Lota ang kwento ni na Michael at Victoria. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso. Mukhang mahalaga talaga ang timing kung kailan ka lalabas sa buhay ng isang tao. Alam niya na si Victoria ay hindi ang pinakamahusay sa mga tuntunin ng background ng pamilya, kagandahan o edad. Gayunpaman, siya ay lumitaw sa buhay ni Michael noong siya ay nasa pinakamababang punto at higit na nangangailangan ng pagmamahal. Kaya naman, palaging mamahalin siya ni Michael. Gayunpaman, parehong hindi naintindihan ni na Jamie at Lota si Michael. Mahal na mahal ni Michael si Victoria, ngunit hinayaan niya si Dragon na makasama si Victoria sa kabila ng matinding laban na ito, dahil mas kailangan niya ng proteksyon. Hinulaan ni Michael na babarilan si Victoria. Alam niyang may mangyayari sa kanya balang araw, kaya hiniling niya kay Dragon na protektahan siya 24/7. Dahil si Michael ay isang Diyos-Diyosan at naturukan ng Miraculous Serum, mas kaunting kailangan niya ng proteksyon. Marami rin siyang iba pang may kakayahang subordinate sa tabi niya. Kung ikukumpara kay Victoria, mas nakayanan ni Michael ang panganib. Pinamunuan ni Jamie ang kanyang mga tauhan at nakipaglaban sa mga sakop ng pamilya Rong ng mahigit kalahating oras. Maraming nasawi ang magkabilang panig. Ito ay dahil gusto lamang ni Rong Bailan na patayin ang grupong iyon. Ayaw niyang magdulot ng kaguluhan sa buong mundo. Sa makatuwid, hindi siya gumamit ng malakihang nakamamatay na armas. Ayaw niyang saktan ng sinumang inosenteng tagamasid o ipaalam sa mga karaniwang tao ang kanilang labanan. Kaya't isinagawa nila ang kanilang laban sa lupa. At sa usapin ng labanan sa lupa, ang pinagsamang pamilyang Hudson, Geng, House at Addington ay hindi mas mababa sa pamilya Rong. Si Ban Lam-ing, na ipinadala ni Rong Bailan, ay galit na hindi nakapasok sa kagubatan kahit na makalipas ang mahigit kalahating oras. Itigil ang weather weapon at gumamit ng apoy. Sunugin sila hanggang mamatay. Utos ni Ban Lam-ing. Ang mga tao mula sa 4 na pamilya ay nasa kagubatan at napapaligiran ng mga puno. Kapag nagliyab na ang apoy, kakalat ito sa malayo. Ashiti, nag-apoy na sila. Kailangan nating tumakas. Nag-aalalang tumakbo ang isang subordinate. Kinabahan si Dieter. Tuloy tayo sa hilaga. Seryosong sabi ni Geng Anli, hindi, nandito na lahat ang mga eroplano natin. Hindi tayo maaaring malayo sa kanila. Gayun din, ang aming mga eroplano ay nasira. Lahat at kakailanganin ng oras upang ayusin ang mga ito. Humiling kaagad ng backup. Kumuha ng isang tao na magpadala sa isang aparatong pamatay ng apoy. Ang mga pamilyang Geng at House, gayon din si Michael, ay sinubukang tumawag para sa backup. Gayunpaman, naisip
na ito ni Ban Loming at na-intercept ang kanilang mga senyales, na pinipigilan silang tumawag ng mga reinforcement. Biglang tanong ni Michael, Anli, di ba sabi mo nag-aaral din ng weather weapons ang pamilya mo? Kaya mo bang magpaulan? Natuwa si Dieter. Tama, Madam Geng. May weather weapons ka rin. Medyo awkward ang pakiramdam ni Geng Anli dahil hindi siya masyadong confident sa weather weapon niya. Ngunit dahil ginawa ito ni Michael, inutusan niya si Pang Tai. I activate ang weather weapon. Nagpaputok si Pang Tai ng weather weapon sa kalangitan. Maya-maya, bumagsak ang mga patak ng ulan. Gayunpaman, ang mga patak ng ulan ay masyadong maliit upang magkaroon ng malaking epekto sa apoy. Galit na galit si Dieter. Madam Geng, niloloko mo ba ako? Paano mapapatay ng kaunting ulan ang apoy? Hiyang-hiya si Geng Anli. I'm sorry, iyon lang ang magagawa natin. Inaliw siya ni Michael. Ayos lang. Tapat na kaya mo ito. Matutulungan kitang pataasin ang lakas ng ulan para mapatay ang apoy. Nagulat si Geng Anli. Pupunta ka ba sa? Ngumiti si Michael. Maaari kong tulungan ang pamilyang Miyamoto na gawin ang Mirakuru Serum at si Sean ay bumuo ng pamamaraan ng mind transplant. Kaya't maaari din kitang tulungang gumawa ng weather weapon na mas malakas kaysa sa pamilya Rong. Napaluhod si Geng Anli sa tuwa. Salamat, Deity Michael. Lumuhad din si Pang Tai sa lupa. Deity Michael, ang aming koponan sa pagsasaliksik ng armas sa panahon ay nasa eroplano. Gagawin namin ang aming makakaya para hindi ka mabaygo. Dagdag ni Dieter. Tinala ko rin ang nangungunang siyentipikong pangkat ng aking pamilya para tulungan ka. Nagtaas din ng kamay si Lota. May team din ako. Sama-sama nating pag-aralan ang mga sandata ng panahon. Naniniwala ako na sa kakayahan ng pagkadyos ni Michael, tiyak na makakabuo tayo ng mas malakas na sandata ng panahon. Hindi nagtagal, lumipas ang 1 oras. Sa labas ng kagubatan, bumuti ang mood ni Ban Loming habang pinagmamasdan ang paglaki ng apoy. Napakagaling. Sa isa pang kalahating oras, malamang na masunog silang lahat hanggang sa mamatay. Kung hindi, magsasapanganib sila at lalabas. Kung ganoon, mahuhulog sila sa ating pananambang. Master Rong, malapit ko nang tapusin ang misyon. Ang tapat na Ban Loming ay walang ideya na sa sandaling ito, sina Rong Bailan at Sean ay sumasailalim sa pamamaraan ng mind transplant. Gayunpaman, sa sandaling ito. Bang! 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 Dinig na dinig ang mga tunog ng mga armas na pinaputok sa langit. Iyan ay, mga sandata ng panahon. Hehe, nabalitaan ko kay Master Rong na ang pamilya Geng ay nakisali na rin sa mga sandata ng panahon. Gayunpaman, sila ay 50 taon sa likod ng pamilya Rong. Pero laking gulat niya nang biglang umulan ng malakas makalipas ang 2 minuto. Pitter patter. Splish splash. Dam. Ano ba naman ang laki nitong patak ng ulan? Hindi pa ako nakakita ng patak ng ulan na kasing laki ng kamao. Natigilan si Ban Loming. Ang ulan ay napakalakas, at ang mga patak ng ulan ay lalong malakas. Sumakit ang ulo niya nang magkakontak sila. Ang malakas na ulan ay malamang na mapatay ang apoy sa kagubatan ng hindi oras. Damn it, hindi matatawaran ang technology level ng 4 na pamilyang iyon. Talagang nakabuo sila ng malalaking patak ng ulan. Kailangan kong sabihin agad kay Master Rong ang tungkol dito. Agad na tinawagan ni Ban Loming si Rong Bailan, ngunit hindi siya sumagot. Alam niyang abala ang kanyang amo ngayon. Nang hindi masyadong nag-iisip, kumuha siya ng video at ipinadala ito kay Rong Bailan. Samantala sa kagubatan, lahat ay nagdiriwang si Geng Anli at ang iba pa. Deity Michael, ang galing mo. Madali kang nakabuo ng bagong likidong substance at ang ulan na ginawa ay mga mundo bukod sa naunang armas. Marahil ito ay isang bagay na maaari naming tumagal ng hindi bababa sa 10 higit pang mga taon upang malaman. Patuloy na sumuso si Dieter kay Michael. Deity Michael, hanggang ngayon, hindi ko alam kung sino ang pinakadakilang tao sa mundo. Si Rong Bailan ba? Hindi siya karapat-dapat. Ikaw ang mamahalin sa mundo sa hinaharap. Ang pamilyang House ay handang ipangako ang ating buhay sa Diyos. Susundan natin si Deity Michael hanggang sa ating kamatayan. Sabay-sabay na sigaw ng mga tao mula sa 4 na pamilya. Chapter 850, Sean, ginawa ko.
Sa napakaikling panahon, natulungan ni Michael ang pamilya Geng na pataasin ang lakas ng kanilang sandata sa panahon. Ang nakakatakot na kakayahang ito ay nabigla sa mga tao mula sa ibang mga pamilya. Alam ni Dieter, Geng Anli at ng iba pa na sa pamamagitan lamang ng pagsunod kay Michael magkakaroon sila ng magandang kinabukasan. Gayun din, ang pamilya Rong ay napakalakas ngayon dahil sa tulong ng dating Diyos. Mula nang mamatay ang dating Diyos-Diyosan, ang teknolohiya ng pamilyang Rong ay talagang naging stagnant sa mahabang panahon. Hanggat mayroon silang Michael, ilang oras na lang at mahihigitan ng pamilyang House, Geng at Smith ang pamilya Rong. Para sa pamilya Hudson, sila na ang may kontrol ngayon. Nakita ni Michael ang mga mapagmataas na pinuno ng 8 dakilang pamilya, kabilang sina Geng Anli at Dieter, na lumuhad sa kanyang harapan at nagpapasakop sa kanya. Kinikilig din siya. Lolo, kung buhay ka lang. Kung makikita mo na ang iba pang mga pamilya ay sumuko na sa aming pamilyang Hudson, tiyak na matutuwa ka. Nang makitang hindi sila masusunog ng apoy, muling nagpadala si Ban Loming ng mga tao para makipaglaban sa 4 na pamilya. Ang labanan ay isang kurbatang. Walang sino man ang nagkaroon ng ganap na kalamangan. Imposible para sa mga tauhan ni Ban Loming na makalusot sa kagubatan at mapatay si Michael, ang mga Geng at iba pa. Samantala, hindi ma-access ni Michael at ng kanilang grupo ang kanilang mga eroplano para makatakas. Ang dalawang panig ay nahulog sa isang pagkapatas. Makalipas ang mahigit 1 oras, sa ikalawang palapag ng sikretong base sa kanlurang China. Katok-katok. Kumatok sa pinto ng silid sa ikalawang palapag ang isa sa mga nasasakupan ng pamilya Rong. Tawag niya. Master Rong, nasa loob ka pa ba? Ayos ka lang. Mula nang umakyat si Rong Beilan kasama si Geng, hindi na siya muling nagpakita. Hindi nakakagulat na medyo nag-aalala ang kanyang mga nasasakupan. Gayunpaman, alam din nila na nakasuot ng protective device si Rong Beilan. Hindi dapat maging problema para sa kanya ang pakikitungo sa isang batang babae. Sa silid, labis na kinabahan si Paris Gildan. Mag-isa lang siya ngayon sa kwarto. Kung ang kanyang mga nasasakupan ay pumasok, siya ay nasa matinding problema. Kaya naman, dali-daling ginamit ni Paris Gilden ang mikropono na ibinigay sa kanya ni Sean para gayahin ang boses ni Rong Beilan. Tigaw niya pabalik. Siyempre nasa loob ako. Wag mo akong istorbohin kung walang importante. Nakikipag-usap ako kay Geng Ziking tungkol sa isang bagay na napaka-confidential. Kung maglakas loob kang mag-eavesdrop, sasabugin ko ang ulo mo. Sa labas ng pinto, nanginginig sa takot ang nasasakupan. Hindi ako mangangahas. Sinabi ni Mr. Ban na hindi kanya makontak, kaya hiniling niya sa akin na pumunta at suriin. Sa kasalukuyan, tayo ay nasa isang pagkapatas kasama ang 4 na pamilya sa Tianshan Shuilong Spruce Forest. Napakalakas ng firepower ng 4 na pamilya, at nakatakas sila sa lahat ng mga bitag namin. Ginoo. Sinabi ni Ban na hindi gumagana ang mga ordinaryong pag-atake, kaya gusto niyang hingin ang iyong pahintulot na gamitin ang S-grade biochemical na armas ng pamilya Rong sa pag-atake. Bago umalis si Mr. Ban, sinabi mo na maaari lang nating patayin ang mga tao mula sa 4 na pamilya. Hindi tayo pinapayagang gumamit ng malalaking armas ng malawakang pagsira. Kailangan nating bawasan ang epekto sa labas ng mundo. Kapag na-activate na natin ang ating biochemical weapons, natatakot ako na ang ilang inosenteng tao ay maapektuhan sa iba't ibang antas. Mga sandatang biochemical. Natigilan sandali si Paris Gildan. Wala siyang masyadong alam tungkol sa mga bagay-bagay sa militar. Ang alam lang niya ay ang mga biochemical na armas ay maaaring makamandag na gas o mga virus. At ang pinsalang maaaring gawin ng mga bagay na ito sa isang tao ay nakamamatay. Hindi, si Geng Ziking ay kabilang sa kanila. Buntis siya sa anak ko. Hindi ako papayag na may mangyari sa anak ko. Biglang naalala ni Paris Gilden na ang kanyang orihinal na katawan ay kasalukuyang nasa kagubatan. Kaya sinabi ni Paris Gilden sa mikropono, hindi ka dapat gumamit ng biochemical weapons. Ikaw grupo ng mga basura, hindi mo kayang talunin sila nang wala ito. Kung kailangan mong umasa sa pinaka-advanced na mga armas para sa lahat, ano ang silbi ng pagsasanay ko ng marami sa inyo? Oo, oo, oo. Ipapaalam ko kay Mr. Ban ngayon. Nanginginig ang kanyang nasasakupan na mabilis na sumagot. Sandali lang. Pinigilan siya ni Paris Gilden at tinuruan.
Sabihin kay Ban Loming na maaari niyang patayin ang lahat, ngunit kailangan niyang iligtas ang buhay ng babaeng Amerikano na si Paris Gildan. Hindi mo na kailangang malaman ang dahilan. Oo, guru. Umalis ka na. Huwag mo akong pakialaman kung wala ng iba. Ang mahiwagang mikroponong ito ay talagang napakalakas. Perpektong ginaya nito ang boses ni Rong Beilan. Gayunpaman, ang pagbabalat kayo na ito ay hindi isang permanenteng solusyon. Master Sean, bumalik ka kaagad. Kung hindi, baka ma-expose ang plano natin. Nagdasal si Paris Gilden gamit ang dalawang kamay. Makalipas ang 4 na oras, sa Suzhou, sa pansamantalang base ni Sean. Nakumpleto na ang pamamaraan ng mind transplant ni Sean at Rong Beilan. Nakahiga silang dalawa sa operating table, walang malay. Actually, ilang oras na ang nakalipas, pagkatapos na ma-anesthetize si Sean at sasailalim na sana sa mind transplant procedure. Napakataksil ng kapaligiran sa pinangyarihan. Nagkatinginan ang lahat ng researcher na para bang may gustong sabihin. Gayunpaman, sa huli, walang nagsalita. Sa totoo lang, sa oras na iyon, lahat ay may ideya na palitan si Sean para kunin ang pagkakakilanlan ni Rong Beilan. Ang katawan ni Rong Beilan ay nandito sa kanilang mga kamay. Maaaring sila ang mangibabaw sa mundo kung lumipat sila ng isip sa kanya. Ngunit sa huli, walang nang-ahas na subukan ang gayong mapanganib na pagkilos. Kung tutuusin, sobrang nakakatakot si Sean. Ang sinumang nagtaksil sa kanya ay hindi magkakaroon ng magandang wakas. Hindi nagtagal, bahagyang gumalaw ang katawan ni Rong Beilan. Una, ito ay isang daliri, pagkatapos ang kanyang mga paa, pagkatapos ang kanyang mga mata. Unti-unting bumukas ang mga mata ni Rong Beilan. Ang lahat ng mga doktor na namamahala sa operasyon ay lumuhod. Congratulations, Master. Naging matagumpay ang procedure. Alam nilang lahat na ang nagising na si Rong Beilan ay hindi na ang tunay na Rong Beilan, kundi si Sean. Mula nang magising si Sean, lumingalinge siya sa paligid na parang lumipas na ang buhay. Kumunat ang noo niya dahil sa sakit ng ulo niya. Ibinuko niya ang kanyang bibig ngunit napagtanto niyang hindi siya makapagsalita. Makalipas ang mahigit 10 segundo, sa wakas ay nakabuo ng ilang salita si Sean. Doktor, ako, tagumpay. Tumango ang lahat. Oo, Master. Matagumpay mong nabago ang isip kay Rong Beilan. Ikaw na ngayon ang ulo ng pamilya Rong. Nang marinig ito, labis na natuwa si Sean. Dali-dali niyang tinanggal ang mga tubo sa kanyang katawan at bumaba sa operating table. Natambo siya kaagad matapos itapak ang mga paa sa sahig. Master, nagpalit ka lang ng isip sa iba. Ang iyong katawan ay nangangailangan pa ng oras upang umangkop. Hindi ka makakalakad pansamantala. Hayaan mo akong tulungan ka sa kahit anong gusto mong gawin. Pilin ni Sean. Mirror, gusto ko ng salamin. Inilagay ng doktor si Sean sa wheelchair at itinulak siya sa harap ng malaking salamin. Nang makita ang mukha ni Rong Beilan sa salamin, hindi napigilan ni Sean ang pag-iyak. Ako ay nagtagumpay. Nagtagumpay ako sa wakas. Nagtiis ako ng 20 taon at sa wakas ay naging numero 1 tao sa mundo. Ha. Mula ngayon, lahat ng tao sa mundo ay magpapasakop sa akin. Kabanata 860, hindi ako ang numero 1 sa mundo. Napaiyak si Sean sa tuwa. Ang matagal na niyang pinapangarap ay natupad na ngayon. Hanggang sa naaalala niya, kinasusuklaman niya ang kanyang background at ang kanyang kakaibang, mga diskarte ng demonyo. Nais niyang maging isang marangal na tao na may elite na katayuan. Gusto niyang magkaroon ng mga anak na lalaki at babae na may highborn bloodline. Ngayon, makakamit niya ang lahat ng ito. Tiningnan ni Sean ang sarili sa salamin ng matagal. Hindi pa siya naging ganito ka-narcissistic. Kontento na siya sa bawat feature at organ sa katawan niya. Kahit na si Rong Beilan ay isang burara na tao na hindi nag-aalaga ng kanyang hitsura, mararamdaman pa rin ni Sean na napakagwapo niya. Nasaan si Rong Beilan? Wala pa rin siyang malay. Gisingin mo siya dali. May itatanong ako sa kanya. Utos ni Sean. Alam niyang mahigpit ang oras na iyon. Ang pagpapalit ng isip kay Rong Beilan ay ang unang hakbang lamang. Kinailangan niyang bumalik sa base sa lalong madaling panahon. Hindi niya maaaring ipaalam sa mga nasasakupan ni Rong Beilan na umalis na siya. Kung hindi, kapag nalaman ito ng pamilya ni Rong Beilan, maaaring mapansin nila na may mali sa kanya.
Tinurok ng doktor ang isang makapangyarihang pampagising sa katawan ni Sean. Maya-maya ay nagsimulang gumalaw ang katawan. Dahan-dahang nagising si Rong Belan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang grupo ng mga doktor na nakasuot ng puting Amerikana. Namalayan niyang nasa operating table siya. Mahinang tanong ni Rong Belan, nasaan? Nasaan ako? Tumawa si Sean at sinabi sa kanyang nasasakupan. Tulungan mo siya. Oo. Ay nalalayan ng dalawang doktor si Rong Belan para makaupo. Nang makita ni Rong Belan si Sean, agad na nanlaki ang kanyang mga mag-aaral. Nakatingin siya sa sarili niya. Paano tingnan ng isang tao ang kanyang sarili? At walang salamin. Nasa panaginip ba ako ngayon? Damn it, baka nasa panaginip pa rin ako. Kung hindi, paano ko makikita ang aking sarili? Labis na nalitaw si Rong Belan. Tumawa ng malakas si Sean. Rong Belan, wala ka sa panaginip. Ito ang katotohanan. Gusto mo bang malaman kung ano ang nangyari? Nagkaroon kami ng mind transplant procedure. Nagpalit kami ng isip. Ngayon, ako si Rong Belan habang ikaw ay akin. Doktor, bigyan mo siya ng salamin. Tingnan niya kung ano ang hitsura niya ngayon. Isang doktor ang naglabas ng isang parisukat na salamin at inilagay ito sa harap ni Rong Belan. Nakita ni Rong Belan ang kahabag-habag na mukha ni Sean sa salamin. Hindi siya makapaniwala na totoo ito. Sa kabutihang palad, siya ay isang taong regular na humahawak sa pinaka-advanced na teknolohiya. Dahil dito, hindi siya nawala ng kontrol sa kanyang emosyon. Alam niyang posible ito. Sa kanyang galit, ibinagsak ni Rong Belan ang salamin sa lupa at tinanong si Sean. Teknolohiya ng mind transplant. Maging ang aking pamilyang Rong ay hindi nakabuo ng ganitong teknolohiya. Paano mo nagawa? Napangiti si Sean. Lahat ng tao may kanya-kanyang specialization. Mula nang malaman ko na may mga lihim na pamilya at mga Diyos sa mundong ito, nagpasya akong tumuon sa pagbuo ng pamamaraan ng mind transplant. Sa simula pa lang, ikaw na ang target ko. Gayunpaman, alam kong hindi ka madaling pakitunguhan, kaya gumamit muna ako ng iba pang mga pamamaraan para kontrolin muna ang mga Smith. Kahit na kinokontrol ko ang pamilya Smith, tinatrato ko pa rin kayo bilang aking huling layunin sa buhay. Sa orihinal, kailangan ko pa rin ng hindi bababa sa 20 taon upang makumplito ang pamamaraan ng mind transplant. Ngunit sa panahong iyon, 70 taong gulang ka na. Alam mo rin na ang mga tao mula sa 8 pamilya ay hindi maaaring mabuhay ng higit sa 80 taong gulang. Nag-aalala ako na hindi mo matatakasan ang sumpang ito. Kahit na makipagpalitan ako ng isip sa iyo, 10 taon na lang ang natitira para mabuhay ako. Hindi ito katumbas ng halaga. Sa kabutihang palad, hindi binaygo ng langit ang mga nagsisikap. May nakilala akong bagong Diyos. Siya ang tumulong sa akin na matapos ang mind transplant procedure kanina. Natigilan si Rong Belan. Ang pagkabigla na naramdaman niya sa sandaling ito ay mas malaki kaysa sa pagkabigla nang malaman na ang kanyang isip ay lumipat. Ano ang sinabi mo? Isang bagong Diyos ang lumitaw sa mundong ito. Totoo ba ang sinabi mo? Naging seryoso si Rong Belan. Napangiti si Sean. Nagpalit na ako ng isip sa iyo. Bakit kailangan ko pang magsinungaling sa'yo? Wala akong pakialam na sabihin sa'yo. Kilala mo rin ang bagong Diyos. Siya si Michael mula sa pamilya Hudson. Michael. Napakunot ang noo ni Rong Belan nang marinig ang pangalan ni Michael. Sa tingin na siya talaga ang bagong Diyos. Maraming iniisip ang isip ni Rong Belan. Para bang marami siyang gustong suriing muli. Nagpatuloy si Sean. Rong Belan, nasabi ko na sa iyo ang isang malaking sikreto. Ngayon, ikaw na. Ano ang pinakamakapangyarihang lihim na pagsasaliksik na ginawa ng iyong pamilya sa mga nakaraang taon? Pinalitan na kita ng lubusan ngayon. Kahit hindi mo sabihin, malalaman ko din sooner or later. Tila nalulubog pa rin si Rong Belan sa katotohanan na si Michael ay isang deity Michael. Huminto muna siya saglit bago tumingin kay Sean ng masama. Malamang papatayin mo ako kahit anong mangyari, di ba? Tumawa ng malakas si Sean. Ikaw talaga si Chairman Rong. Ang iyong kakayahang manghula ay hindi mas mababa sa brat na iyon, Michael. Tama iyan. Maaari lamang magkaroon ng isang Rong Belan sa mundong ito, at iyon ay ako. Hindi ako papayag na patuloy kang mabuhay sa mundong ito. Magiging banta ka sa akin. Si Sean ay isang napakamaingat na tao.
Hindi niya hahayaang manatiling buhay ang tunay na Rong Balan kung gusto niya itong ganap na palitan. Kung hindi, sa matalas na talino at tusong pamamaraan ni Rong Balan, tiyak na makakahanap siya ng paraan para sabihin ang totoo sa pamilya Rong. Kinailangang mamatay si Rong Balan. Umiling si Rong Balan. Sean, aaminin ko nakakatakot kang kasama. Matagal ka nang nagplano para lang sakupin ang katawan ko. Bukod sa iyo at kay Deity Michael, naniniwala akong walang sino man sa mundo ang makakagawa nito. Matapos malaman na si Michael ang bagong Deity Michael, si Rong Balan ay naging lubhang magalang sa kanya, kahit na wala si Michael. Napangiti si Sean. Nambobola mo ako. Para maging ikaw, nagsikap ako, kasama ang paggaya sa iyong accent, pag-aaral ng iyong mga libangan tulad ng pagluluto sa horno, golf at basketball, at pati na rin ang panunood ng lahat ng paborito mong sci-fi na pelikula. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong maging ikaw, ipagpapatuloy ko ang ginagawa mo. Hindi nito maaabala ang iyong estilo. Ngumuso si Rong Balan. Sean, huwag kang masyadong mahiyain. Akala mo ba number 1 ka sa mundo dahil lang naging akin ka? Sa palagay mo ba talaga na sa pagiging ako, makokontrol mo ang buong pamilya Rong at malaman ang pangunahing sikreto ng ating pamilya? Let me tell you, hindi mo makukuha ang gusto mo. Tumawa ng malakas si Sean. Nakakatuwa. Pagbalik ko, walang makakaalam na impostor ako. Maaari akong pumasok sa anumang lihim na base ng pamilya Rong. Alam ko lahat ng sikreto pagdating ng panahon. Then let me ask you, bakit hindi ako magiging number 1 sa mundo? Bakit hindi ko makontrol ang pamilya Rong at ang buong mundo? Mahinahong sumagot si Rong Balan, dahil hindi ako numero 1 sa mundo. Kabanata 861, pinamunuan ni Sean ang pamilya Rong. Natigilan si Sean. Sinabi ni Rong Balan na hindi siya ang numero 1 sa mundo. Sino ang hindi nakakaalam na si Rong Balan ang pinuno ng 8 lihim na pamilya? Kung hindi siya ang number 1 sa mundo, sino? Sandaling nag-isip si Sean. Walang kapatid si Rong Balan. Siya ay nagkaroon lamang ng isang nakatatandang kapatid na babae at isang nakababatang kapatid na babae. Ang dalawang kapatid na babae ay hindi kailanman nagpakita sa dakilang pagpupulong. Nabalitaan ni Sean na sila ay may banayad na mga karakter at hindi man lang ambisyoso. Hindi nila maaaring kontrolin ang mga bagay mula sa likod ng mga eksena. Para naman sa anak ni Rong Balan, noon pa man ay napakamasunurin niya. Hindi siya kasing yabang ng mga pangalawang henerasyong tagapagmana ng mga pamilyang Park at Miyamoto. Sa makatuwid, hindi sila mga banta para sa pinakamataas na posisyon sa pamilya Rong. Maingat na pinag-aralan ni Sean at naniwala na malamang na walang iba sa pamilya Rong. Kung hindi ikaw ang number 1 sa mundo, sino? Sa lahat ng mga taon na ito, ang anumang pagbabago sa mundo ay ikaw lang ang nagpasya. Paliwanag ni Rong Balan. Ginoo. Handley, hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Hayaan mo na ako at sasabihin ko sa iyo lahat ng sikreto tungkol sa pamilya natin. Pagdating ng panahon, tayong dalawa ni Deity Michael ay magtutulungan para gumawa ng isang bagay na hindi pa nagagawa. Iniimbitahan ni Rong Balan sina Sean at Michael na magtrabaho kasama niya. Napangiti si Sean. Rong Balan, ang dami mong sinasabi para lang pakawalan kita. Hehe, mangarap ka. Napakamaingat kong tao. Paano ako mahuhulog sa pakulo mo? Mukhang balisa si Rong Balan. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Wala akong pakialam sa itsura ng katawan ko. Hindi bagay sa akin. Gustong-gusto ng pamilya na maunawaan ko ang mga may itim mong pamamaraan. Malaking tulong din sa atin ang Deity Michael. Napakalaki ng mundong ito. Maaari nating tuklasin ito ng magkasama. Taos-puso si Rong Balan, ngunit tumawa ng malakas si Sean. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa kalokohan mo? Ngayong pinalitan na kita, bakit pa ako makikipagtulungan sa iyo? Inagaw ni Sean ang baril sa kanyang nasasakupan at itinutok ito kay Rong Balan. Nagbabasa sa Mybo X Novel. Pakiusap. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Ano ang sikreto ng iyong pamilya? Kapag hindi mo sinabi, papatayin kita agad. Umiling si Rong Balan sa pagkabigo. Sean, hindi ka magtatagumpay. Bang! Hindi na nagsalita pa si Sean at binaril ang orihinal niyang sarili. Pinatay niya si Rong Balan. Nagkatinginan ang lahat sa kasalukuyan dahil sa takot.
Ang kamamatay lang ay ang orihinal na katawan ni Sean. Kahit nakaharap ang orihinal niyang katawan, walang pakialam si Sean. Kaya niyang patayin siya ng ganoon lang. Bumagsak ang katahimikan sa loob ng buong 10 segundo. Tapos, nagtanong ang isang doktor. Master Sean, ano ang dapat naming gawin sa iyong katawan? Sa mga mata ng mga subordinate na ito, ang bangkay ni Sean ay walang katulad na marangal at hindi basta-basta maitatapon. Gayunpaman, sinampal ni Sean ang doktor. Smack! Malamig na sabi ni Sean, imulat mo ang iyong mga mata at makakita ng malinaw. Ako si Rong Belan ngayon. Kung tungkol sa bangkay na iyon, maaari mong gawin ang anumang gusto mo dito. Walang kinalaman sa akin si Sean Handley. Nag-transform na si Sean bilang Rong Belan. Wala na siyang pakialam sa nakaraan niya. Oo, Master Rong. Tinawag ng mga doktor si Sean bilang Master Rong. Ahaha, ihanda mo na ang eroplano. Oras na para bumalik ako. Oo, Master Rong. Sumakay si Sean sa isang eroplano at mabilis na bumalik sa sikretong base sa kanlurang China. Pagdating, tahimik siyang umakyat sa ikalawang palapag. Nang makita ni Paris Gilden si Rong Belan na lumilitaw na nag-iisa, likas siyang umatras sa takot. Ikaw ba si Master Sean? Oh. Hindi alam ni Paris Gilden kung nagtagumpay si Sean. Inihayag ni Sean ang kanyang signature evil smile. Mula sa ngiting iyon, nalaman agad ni Paris Gilden na si Sean ito. Master Sean, nagtagumpay ka. Tuwang-tuwang ibinagsak ni Paris Gilden ang sarili sa mga bisig ni Sean. Tinapik ni Sean ang kanyang balikat at sinabing, tandaan mo, simula ngayon, tawagin mo akong Master Rong. Hindi ka na rin si Paris Gilden, kundi si Geng Ziking. Intindihin. Masayang tumango si Paris Gilden. Oo. Masayang niyakap siya ni Sean. Mula ngayon, sa atin na ang mundong ito. Oo nga pala, may nangyari ba sa ilang oras na wala ako? May pumasok ba? Umiling si Paris Gilden. Lahat ito salamat sa mikroponong ibinigay mo sa akin. Pinagsabihan ko ang mga nasasakupan ni Rong Belan at hindi sila naglakas loob na pumasok. Tuwang-tuwa si Sean. Napakagaling. Sa ganitong paraan, walang makakaalam na umalis ako, at walang maghahinala sa akin. Hawak ang kamay niya, itinulak ni Sean ang pinto at lumabas. Sa sandaling lumabas sila, pinalibutan sila ng mga personal na sundalo ng pamilya Rong. Master Rong. Tumango si Sean sa kanila. Natutulog kami ni Ziking sa kwarto kanina kaya na-delay. Makinig ng mabuti. Si Ziking ang babae ko ngayon. Siya na ang magiging madam mo simula ngayon, maintindihan mo. Agad na lumuhad ang mga sundalo sa lupa. Pagbati, Madam Rong. Nilero ni Paris Gilden ang kanyang maikling buhok, labis na ninanamnam ang pakiramdam na ito. Tanong ni Sean, may importante bang nangyari noong nagpapahinga ako ngayon? Isang subordinate ang nagulat, Sir, ilang oras kaming nag-away ng matindi sa 4 na pamilya, pero sa kasamaang palad, nakasakay pa rin sila sa kanilang mga eroplano. Ngayon, lumipad na silang lahat sa isang secret base camp na kabilang sa pamilya Geng sa Hainan Island. Ang aming mga tauhan ay sumugod lahat at naghahanda para sa susunod na pag-atake. Galit na galit si Sean. Ano? Si Michael, Geng Anli at iba pa ay buhay pa. Ikaw ay grupo ng basura. Kami ang dakilang pamilyang Rong na may napakaraming advanced na teknolohikal na armas. Paano mo sila hahayaang makatakas? Ano ang ginagawa ng taong iyon, si Ban Loming? Gumamit ba siya ng anumang mga armas sa panahon? Gumamit ba siya ng anumang biochemical weapons? Gumawa ba ako ng napakaraming makapangyarihang armas para lamang sa palabas? Alam ni Sean na nakakatakot ang mga armas ng pamilya Rong. Kung gagamitin, kahit na may kakayahan si Michael na mahulaan ang hinaharap, hindi niya magagawang labanan ang lakas ng gayong malalakas na sandata. Ngunit kung ito ay isang ordinaryong labanan sa lupa, hindi nila magagawang talunin ang kakayahan ng Diyos ng Michael. Nataranta ang kanyang nasasakupan. Master Rong, hindi ba sinabi mo kanina na bawal tayong gumamit ng anumang biochemical weapons? Tinakpin ni Paris Gilden ang kanyang bibig, ang kanyang puso ay tumibok sa takot. Nako, nakalimutan kong sabihin kay Master Sean. Kabanata 862, pagbibigay ng kanyang anak bilang regalo. Nakaramdam din ng awkward si Sean. Nagpalit siya ng isip kay Rong Belan at sa wakas ay nagkaroon ng permanenteng pagmamayari ng kanyang katawan. Ngunit may isang kapintasan.
Hindi niya namana ang mga alaala ni Rong Beilan. Bilang resulta, wala siyang ideya kung ano ang ginawa o sinabi ni Rong Beilan noon. Ngunit sa kabutihang palad, ito ay isang mababang loob lamang, hindi kahit isang pangunahing subordinate tulad ni Ban Lom-ing. Kaya naman hindi nagpanik si Sean. Kung may pinaghihinalaan ang underling na ito, maaari na lang niya itong patayin. Panay ang sabi ni Sean, hindi ka ba marunong gumalaw sa panahon? Hindi ko nais na ilabas ang malalaking baril ngayon dahil ayokong makaakit ng masyadong pansin. Pero iba na ngayon. Ang mga kahihinatnan ng pagpapalaya sa isang tigre na tumakas pabalik sa mga bundok ay napakaseryoso. Kailangan nating patayin silang lahat ng sabay-sabay. Ihanda agad ang eroplano. Gusto kong pumunta mismo sa Hainan Island at patayin sila. Maging si Sean o Rong Beilan, tiningnan nila ang apat na pamilya na may parehong galit. Pareho silang gustong patayin. Para naman kay Sean, wala siyang pakialam kung mabuhay o mamatay ang pamilya Geng at House, Lota o iba pa. Ngunit si Michael ay kailangang mamatay. Ito ay dahil alam ni Michael ang lahat ng sikreto ni Sean, at may kakayahan siyang hulaan ang palabas. Kung nakita ni Michael sa isang pangitain na lumipat na siya ng isip kay Rong Beilan, maaaring ipaalam niya sa pamilya Rong Beilan at masira ang mga plano ni Sean. Bilang karagdagan, si Sean na ngayon ang numero unong tao sa mundo. Bilang ang Diyos, si Michael ang tanging banta sa kanya. Hanggat napatay niya si Michael, siguradong mangangibabaw si Sean sa mundong ito. Oo. Dali-dali siyang dinala ng subordinate sa eroplano. Ngunit pagkasakay ng eroplano, pinabayaan ni Sean ang subordinate na ito. Tinagtagal, ang subordinate na ito ay lihim na pinatay ng mga tauhan ni Sean. Tulad ng napagkamala ni Sean kanina at baka pagdudahan siya ng subordinate na ito. Napakaingat ni Sean na hindi niya ito iiwan ng buhay. Lumipad si Sean papunta sa Hainan Island para makipagkita kay Ban Lom-ing. Nang makita ni Ban Lom-ing si Sean, lumuhad siya sa lupa. Paumanhin, Master Rong. Masyadong mahirap pakitunguhan ang mga tao mula sa apat na pamilya. Hindi namin sila maalis sa Tianshan Shuelong Spruce Forest at hayaan silang makatakas. Tinaman ng tingin ni Sean si Ban Lom-ing. Ban Lom-ing, maraming beses ko na ring dinanas ang kawalan mo ng kakayahan. Huwag mong isipin na hindi kita ipagtatabi dahil lang sa napakaraming taon mong kasama. Kung magpapatuloy ito, mas mabuting magretiro ka ng maaga. Si Ban Lom-ing ang pinagkakatiwalaang subordinate ni Rong Beilan. Siya ay kasama niya sa loob ng maraming taon at isang ganap na tapat na paksa. Isa pa, pamilyar na pamilyar siya sa kanya. Ngayong pinalitan na ni Sean si Rong Beilan, tiyak na sisipain niya si Ban Lom-ing palabas. Ito ay katulad noong isang bagong pangulo ang naupo, tiyak na papalitan niya ang lahat ng mahahalagang ministro ng kanyang sariling mga tao. Ito ay pareho para sa mga pinuno sa pribadong sektor. Dahan-daang gagawin ng mga bagong CEO ang pangunahing pamamahala sa sarili nilang mga tao. Ang orihinal na pangkat ng pamamahala ay dahan-daang mapipilitang lumabas. Bilang karagdagan, si Ban Lom-ing ay napakapamilyar kay Rong Beilan. Natakot si Sean na malaman niya sa kalaunan na hindi siya ang tunay na Rong Beilan. Para sa mga kadahilan ng pangkaligtasan, gagawa si Sean ng dahilan para mawala siya sa madaling panahon. Siyempre, si Ban Lom-ing ay hindi basta-basta ordinaryong subordinate. Siya ang pinagkakatiwalaang aide ni Rong Beilan. Hindi siya pwedeng makick out ng ganun-ganun lang. Kinailangan ni Sean na dahan-dahan ang mga bagay. Kung hindi, tiyak na mapupukaw nito ang hinala ng buong pamilya Rong. Gaya ng inaasahan, labis na kinabahan si Ban Lom-ing. Pakiusap bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi na kita bibiguin ulit. Ngumuso si Sean. Nasaan si Michael at ang iba pa? Kumuha ng tablet, binuksan ni Ban Lom-ing ang isang mapa. Ipinakita niya ito sa harap ni Sean at nag-zoom in sa kabisera ng Hainan Island, Haikou. Sir, kasalukuyan silang nasa underground fort na ito sa Haikou. Ang kuta na ito ay tila sekretong base ng pamilya Geng. Napakalakas ng sistema ng pagtatanggol. Maaari nitong harangin ang lahat ng ating mga sandata at maihahambing sa ating pamilya. Sir, I request to use weapons of mass destruction. Sa lakas ng depensa ng pamilyang Geng, kung aatake tayo sa ating kasalukuyang antas, hindi natin sila mapapatay kahit na magpatuloy tayo ng 10 taon. Tumango si Sean. Hindi tulad ni Rong Beilan, wala siyang pakialam sa buhay ng mga ordinaryong tao.
Hanggat namatay si Michael, wala siyang pakialam na pumatay ng milyon-milyong inosenteng tao. Kung tutuusin, napakaraming tao sa mundo. Sabi ni Sean, dapat kanina pa natin ginawa ito. Gamitin kaagad ang aming biochemical weapons. Ilabas mo ang nakal-alasong gas. Natuwa si Ban Loming. Opo, Ginoo. Anong uri ng makamandag na bomba ng gas ang gusto mong gamitin sa kanila? Tumigil sandali si Sean. Wala siyang gaanong alam tungkol sa mga partikular na uri ng makamandag na bomba ng gas. Ang alam lang niya ay sila ang pinakamahirap na ipagtanggol, at ang kanilang kabagsikan ay nakakatakot. Anong mga uri ang mayroon? Paliwanag ni Ban Loming. May mga sneezing gas bomb, tear gas bomb, corrosive gas bomb, at asphyxiating gas bomb. Taglit na nag-isip si Sean at sumagot, pakawalan sila ng mga tear gas bomb. Gusto kong ngumiti habang pinapanood ko silang umiiyak. Oo. Samantala, sa lihim na underground fort ng pamilya Geng sa Haikou. Si Michael, Jamie, Geng Anli, Dieter at ang iba ay nakaupo sa isang mahabang mesa at sabay na nasiyahan sa pagkain at alak. Bagamat ito ay isang pansamantalang kanlungan, nilagyan ni Geng ang kuta sa ilalim ng lupa na ito ng maganda at marangyang. Bukod dito, mayroong lahat ng uri ng amenities at mga supply, kabilang ang pagkain, damit at libangan. Ito ang teritoryo ng pamilya Geng. Logically speaking, dapat si Geng Anli ang nakaupo sa yulunan ng mesa. Gayunpaman, mula nang malaman niya na si Michael ay isang deity Michael, paano pa siya mangangahas na maupo sa ulo? Pinaupo niya si Michael sa karangalan. Hawak ang isang baso ng red wine glass, medyo lasing na si Jamie. Sa nakalipas na ilang oras, matinding nakipaglaban siya at nakapatay ng maraming tao. Nakaramdam siya ng sobrang kasiyahan. Napatingin si Jamie kay Michael. Michael, bagay ka talaga. Isa ka talagang Diyosa. Ngayon ka lang nagsinungaling sa akin. Haha, hindi ko akalain na galing sa pamilya namin ang bagong deity. Sa tingin mo, maglalakas loob pa ba si Jesse na makipaglaban sa iyo para sa posisyon ng ulo ng pamilya pagkatapos niyang malaman? Ngumiti si Michael. Hayaan siyang maging pinuno ng pamilya Hudson. Sa tabi niya, nagmamadaling sinabi ni Dieter, tama. Si Deity Michael ang Panginoon ng mundo. Bakit niya pakialam ang isang maliit na posisyon sa pamilya Hudson? Deity Michael, mayroon kang genes ng isang deity. Ang iyong mga inapo ay maaaring magkaroon ng parehong kakayahan. Patawarin mo ang aking kabastusan, ngunit mayroon akong isang mapangahas na kahilingan. Sana mapagbigyan mo. Tanong ni Michael, anong kahilingan? Hinailan ni Dieter ang isang batang babae na may marangal na aura. Ito ang aking bunsong anak, si Mia. Siya ay 21 taong gulang lamang sa taong ito, at gusto kong ayalay sa iyo si Mia. Tanggapin mo siya. Kabanata 863, Pangfoneng ni House. Si Mia ay isang karaniwang babaeng Aleman. Matangkad siya at may magandang mukha. Medyo kamukha niya ang sikat na German model na si Chloe. Siya ay nasa slender side at mukhang masunurin. Siya ay tumingin napakaakit sa isang puting off-shoulder sweater. Magalang na ibinaba ni Mia ang kanyang ulo. Talagang maglilingkod ako kay Deity Michael ng buong puso at magiging mabuting asawa. Dati, ang pamilya House ay hinamak si Michael. Ngayon, inialay ni Dieter ang kanyang mahalagang anak na babae. Nabalitaan na si Mia ay orihinal na nakatakdang pakasalan ng anak ni Rong Bailan. Napatingin si Michael sa kanya at umiling. Mayroon na siyang 2 asawa, ngunit kahit na siya ay walang asawa ngayon. So paano kung kasing ganda ng isang engkanto ang anak mo? Dapat ko bang kunin siya dahil inalok mo lang siya sa akin? Nang makitang tila hindi interesado si Michael kay Mia, nagmamadaling sinabi ni Dieter, mayroon akong 2 pang anak na babae. Bagamat kasal na sila, basta't gusto nila ni Deity Michael, makukuha ko agad sila para makasama ka. Nagpatuloy si Michael sa pag-inom ng walang pakialam. Tumawa ng malakas si Jamie at nagbiro, Dieter, hindi mo ba alam na gusto ng kapatid ko ang mga babaeng mature? Ang mga bata at magaganda ay hindi gaanong kaakit-akit sa kanya. Nabalitaan ko na si Mrs. House ay isang dakilang kagandahan 20 taon na ang nakararaan. Siya ang numero 1 kagandahan sa Germany, tama ba? Hindi nag-alinlangan si Dieter. Tatawagan ko ang asawa ko. Tama na. Ibinaba ni Michael ang kanyang wine glass at inikat ang mata kay Jamie. Huwag mong sirain ang reputasyon ko. Isa na akong Diyosa ngayon.
Mahalaga ang reputasyon ko, okay. Sinabi ni Michael kay Dieter, hindi mo kailangang maging sabik sa pagsuso sa akin. Palagi kang pasipista at mas nakahilig sa panig ni Rong Beilan. Wala akong tiwala sa'yo. Kailangan mong sundin ako at patunayan muna ang iyong katapatan bago isipin na ihandog ang iyong asawa o mga anak na babae. Si Dieter ay naninira sa buong Michael, ngunit hindi ito pinahahalagahan ng huli. Kung hindi sila walang kahihiyang sinundan ni Dieter na parang aso, hindi na inaalala ni Michael ang kanyang buhay at kamatayan. Oo, oo, oo. Tieti Michael, ang aking katapatan sa iyo ay ganap. Mararamdaman mo na agad. Mia, bilasan mo at buhusan mo siya ng alak. Lumapit si Mia at nagsali ng alak para kay Michael, na hindi tumanggi. Naamoy ang kanyang bango, si Jamie, na nakaupo sa tabi ni Michael, ay hindi napigil ang bigyan si Mia ng ilang sulyap. Thirst, thirst. Ang ganda talaga ni Mia. Michael, kung ayaw mo sa babaeng ito, kukunin ko siya. Si Jamie ay lasing at nais na magkaroon ng magandang oras kasama si Mia. Gayunpaman, mabilis na tumutol si Dieter. Jamie, dedikado si Mia kay Deity Michael. Kahit na biological kanyang kapatid, ikaw ay isang karaniwang tao tulad namin. Isa ka lang mortal. Hindi ka karapat-dapat sa anak ko. Galit na galit si Jamie. F*** ka. Ang aking nakababatang kapatid ay isang Diyos. I have my younger brother to protect me. Maari kong makuha ang sinumang babae na gusto ko. Dahil doon, hinayla ni Jamie si Mia sa kanyang mga bisig. Hindi. Malinaw na ayaw ni Mia kay Jamie at patuloy na nagpupumiglas, ngunit wala siyang balak na pakawalan siya. Dati, nakita na ni Michael na katawa-tawa ang bagay sa pagitan nina Jamie at Park Sora. Noon pa man ay gustong kagalitin ni Michael si Jamie dahil sa kanyang kasuklam-suklam na pag-uugali sa magagandang babae. Kaya naman agad namang kinaweyan ni Michael si Jamie. Jamie, bitawan mo si Mia. Huwag kang masungit sa kanya. Hindi sumalungat si Jamie sa gusto ni Michael. Ngumiti siya at sinabing, Michael, mukhang nag-aalala ka sa kanya. Sige, hindi ko na siya aagawin sa'yo. With that, tinulak niya si Mia papunta kay Michael. Si Mia ay isang maselang babae. Paikot-ikot na ganito, natulala siyang nahulog sa mga bisig ni Michael. Walang pakialam si Michael. Madali niya itong nahuli gamit ang isang kamay. Sa hindi inaasahan, pagkahulog ni Mia sa kanyang mga bisig, sinamantala niya ang pagkakataong halikan si Michael. Wow! Michael, mukhang interesado talaga si Mia sa iyo. Dapat ngayong gabi mo na lang siya. Hahaha, huwag mong sayangin ang magandang intensyon niya. Sinamantala ni Jamie ang pagkakataon para asarin si Michael. Ngumiti si Dieter. Kung mabuntis ni Deity Michael si Mia sa iyong anak, ito ang magiging kaluwalhatian ng ating pamilya. Hindi nakaimik si Michael. Wow! To think na ang pamilya House ay isa sa 8 lihim na pamilya. Pero napakawalan mo talaga. Tumingin si Michael kay Mia at walang pakialam na sinabi, Mia, I advise you to give up. Kahit si Lota ay hindi kayang buntisin ang anak ko, ikaw pa. Pumulot ng tissue, pinunasan ni Michael ang lipstick sa mukha. Pamantong hininga siya sa loob. Mabuti na lang at umalis kaagad si Lota matapos ang kanyang hapunan at hindi niya nakita si Mia na hinahalikan si Michael. Kung hindi, baka masiraan siya ng loob. Sa sandaling ito, dumating si Lota sa isang silid-aklatan sa kuta sa ilalim ng lupa upang hanapin si Geng Ziking. Si Geng Ziking ay hindi nagbabasa. Tahimik siyang nakaupo sa sahig at tulala. Lumapit si Lota at nagtanong, Ziking, bakit mag-isa ka rito? Bakit hindi ka nagtagal sa hapagkainan at makipag-chat sa iba? Umiling si Geng Ziking. Sinubukan kong maging malapit kay nanay tulad ng dati, ngunit nararamdaman ko ang distansya sa pagitan namin. Para bang ayaw niya akong kausapin. Napabuntong hininga si Lota. Hindi mo siya masisisi. Iba na ang mukha mo ngayon. Bagamat alam ng nanay mo na ikaw ito, tiyak na kakaiba ang kanyang nararamdamang pagtingin sa hindi pamilyar na mukha na ito. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ito pagkatapos ng ilang oras. Nagpasalamat si Geng Ziking sa call-iwan ni Lota. Salamat, Lota. Bakit mo ako hinanap? Hindi ba dapat nagtagal ka pa sa iyong Michael? Mula nang malaman ng magandang anak ni Dieter na si Mia na si Michael ay isang bathala, hindi na naalis sa kanya ang mga mata nito.
Kailangan mong mag-ingat na baka agawin ni Mia ang iyong Michael. Kilalang kilala ni Lota si Michael. Hindi, si Lauren at Victoria lang ang nasa puso ni Michael. Hindi siya mahilig sa ibang babae. Hinanap kita dahil gusto kong patuloy mo akong tulungang gumuhit. Iguhit ang kwento sa pagitan mo at ni Michael. Tanong ni Geng Ziking. Bago ito, maraming iginuhit si Geng Ziking tungkol kay Lota at Michael. Gustong-gusto ni Lota ang mga painting na iyon. Sa tuwing nakikita niya ang mga ito, parang naaalala niya ang nakaraan. Tumanggaw si Lota. Oo. Nag-isip sandali si Geng Ziking at biglang ngumiti ng masama. Sige, pero sa pagkakataong ito, gusto kong iguhit kayong dalawa habang nasa espesyal kayong kwartong iyon. Sabihin sa akin kung paano mo ginahasa si Deity Michael sa loob ng 24 na oras na iyon. Gusto kong iguhit ang lahat ng detalye. Namula agad ang mukha ni Lota. Ziking, ikaw ang disipulo ng pinakakilalang pintor sa mundo. Paano ka makakapag-drawing ng mga ganitong erotikong painting? Ngunit pagkatapos noon, bumulong si Lota, Ziking, pagkatapos mong tapusin ang pagpipinta, maaari mo bang ibigay ito sa akin upang itago? Kabanata 864, Pag-atake ng nakakalason na gas. Bagamat mukhang lumalaban si Lota sa labas, sa loob-loob niya ay kinikilig siya. Ang gabing iyon sa espesyal na silid na iyon ang tanging matamis na alaala niya kasama si Michael. Gayunpaman, ang mga alaala ay unti-unting nawawala sa paglipas ng panahon. Kung may pinta sila, medyo makabuluhan na gawing pisikal na larawan ang isang mental na imahe. Sabi ni Geng Ziking sa medyo pabiro na tono. Hindi, kung bibigyan kita, hindi mo ba yayakapin ang painting ko para matulog gabi-gabi? Para sa kapakanan ng iyong kalusugan, hindi ko ito dapat ibigay sa iyo. Bakit hindi ko ibigay kay Michael pagkatapos? Iiyak na sana si Lota. Ziking, itigil mo na ang kalokohan mo. Papagalitin ako ni Michael kapag nakita niya ito. Ngumiti si Geng Ziking. Nagbibiro lang ako sa iyo. Humanap tayo ng ilang supply ng pintura. Iguguhit ko ito para sa iyo ngayon. Nang marinig ito, masayang pumayag si Lota. Oo. Habang masayang nagpipintura sina Geng Ziking at Lota, si Michael ay nasa hapunan pa rin kasama ang iba. Marami ang nainom ng lahat. Ang bawat tao ay may hindi bababa sa 2 bote ng red wine. Sa kasalukuyan, ang 4 na pamilya ay hindi pa ganap na nakaligtas sa panganib. Ang pamilya Rong ay maaaring umatake anumang oras. Ngunit naglakas loob silang uminom dahil mayroon silang espesyal na gamot sa hangover na mayroon lamang ang 8 lihim na pamilya. Maaari nitong ilabas ang alak sa kanilang mga katawan at tulungan silang maibalik ang kanilang buong pakiramdam sa loob ng ilang minuto. Iyon ang dahilan kung bakit maaari silang maging walang pidyo sa kasiyahan sa kanilang sarili. Si Dieter ay nangungulit sa Michael mula nang magsimula ang pagkain. Deity Michael, mahuhulaan mo ba kung ano ang susunod na gagawin ni Rong Beilan? Dahil hindi makakapasok ngayon ang mga tao nila, outrest ba sila? Lasing na sabi ni Geng Anli, Emph. Si Rong Beilan ay hindi isang taong outrest kapag ang mga bagay ay nagiging mahirap. Si Geng Anli ang pinakamaraming nakainom. Nawalan siya ng anak, si Geng Weilan, at pagkatapos ay nalaman na ang kanyang anak na babae ay lumipat ng isip sa iba. Nagbabasa sa Maibo X Novel. Pakiusap. Kaya naman, mas kailangan niya ng alak para manhid siya. Noon pa man ay napakahusay ni Michael sa pag-inom. Kasabay ng katotohanan na naturukan siya ng Mercurochrome serum, ang pag-inom ng 2 bote ng alak ay walang tunay na epekto sa kanya. Gagawin ko ngayon ang hula at tingnan kung ano ang susunod na gagawin ni Rong Beilan, sabi ni Michael. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Agad namang pumalakpak si Dieter. Tinatanggap namin si Deity Michael na magsisimulang manghula. Agad na pumikit si Michael at sinimulan ang kanyang hula. Tinagubilinan ni Dieter ang kanyang anak na si Mia, nagsusumikap si Deity Michael para mahulaan ang pag-asa para sa aming 4 na pamilya. Mia, ipamasahe mo siya. Napakasunurin din ni Mia. Oo, ama. Lumapit si Mia kay Michael at sinimulang imasahe ang kanyang mga balikat. Oh my goodness. Naramdaman ni Michael ang kakaibang bango at maamong kamay ni Mia. Alam niyang minamasahe siya ni Mia. Gusto man niya itong pigilan ay nagsimula na siyang magkaroon ng pangitain kaya hindi na niya ito pinigilan.
Dahil sabik na sabik ang pamilya House na maging alipin ni Michael, minamasahe siya at binuhusan ng alak para sa kanya, hinayaan na lang sila ni Michael. Ngunit ilang saglit lang ay minasahe ni Mia ang kanyang mga balikat habang yumuko para imasahe ang kanyang mga binti. Kanina pa siya hinalikan ni Mia nang walang pahintulot kaya talagang nag-aalala si Michael na baka pagsamantalahan na naman siya nito. Mabilis lang niyang natapos ang kanyang paningin sa susunod na mangyayari. Hindi nagtagal, isang napakatrahedya na eksena ang bumungad sa kanyang mga mata. Ang nakalalasong gas ay nasa lahat ng dako. Hindi mabilang na mga mamamayan ang nagsuot ng maskara o tinakpan ang kanilang mga bibig ng tela habang sila ay nagmamaneho palayo sa lungsod. Ang apat na pamilya ay dumanas din ng hindi mabilang na casualty kasama ang kanilang mga nasasakupan. Damn it! Iminulat ni Michael ang kanyang mga mata at nakita ang lalong walang prinsipyong mga daliri ni Mia. Nakayuko si Mia sa harapan niya at tumangala. Komportable ka ba? Diyos Michael. Smack. Tinampal siya ni Michael. Sinong nagtanong na hawakan mo ako? Mula ngayon, huwag kang lalapit sa akin nang walang pahintulot ko. Pinigilan ni Michael ang kanyang lakas. Isang napakagaan na sampal lang iyon. Ang pakay niya ay balon lang siya. Napaupo si Mia sa lupa habang umiiyak. Hinahangaan lang kita. Ngumuso si Michael. Hinahangaan. Hindi ngayon ang unang beses na nagkita kami. Bakit hindi ko narinig na sinabi mo na hinahangaan mo ako noon? Nagsimula ka lang humanga sa akin pagkatapos mong malaman na ako ay isang Diyos. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, Mia. Marahil ay iniisip mo na ikaw ay may marangal na katayuan o ang iyong kagandahan ay walang kapantay, ngunit gusto ko lamang ang mga babae na handang makasama ako bago ko nakamit ang kadakilaan. Matapos mabunyag ang pagkakakilanlan ni Michael bilang isang Diyos-Diyosan, hindi mabilang na kababaihan ang sumugod sa kanya. Gayunpaman, hindi sila nagustuhan ni Michael. Ang mga babae lang tulad ni Lauren at Victoria, na handang makasama si Michael noong siya ay nasa matinding kahirapan, ang karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Mabilis na tumayo si Dieter at humingi ng tawad sa ngalan ng kanyang anak. Deity Michael, huminahon ka. Nakita kong mahaba ang araw mo, kaya pinapunta ko si Mia at imasahe ang iyong mga balikat. Sino ang nakakaalam na ang aking anak na babae ay magiging walang taktika? Habang sila ay malapit nang humarap sa isang malakas na kaaway, si Michael ay wala sa mood na pag-usapan ito. Nahulaan ko na ang pamilya Rong ay gagamit ng nakalalasong tear gas bomb. Agad na naging alerto ang lahat. Ano? Nakakalaso na gas. Pili ni Michael kay Geng Anli. Ang pagkalat ng makamandag na gas ay magiging napakaseryoso. Ang mga kalapit na mamamayan ay maaapektuhan lahat. Kunin ang iyong mga nasasakupan na ilikas ang mga mamamayan sa lalong madaling panahon. Tumango si Geng Anli at agad na tumawag para ayusin ito. Maaari bang ipagtanggol ng ating mga tao ang nakalalasong gas na inilabas ng pamilya Rong? Umiling si Michael. Hindi, marami sa ating sariling mga tao ang namatay din. Nagmamadaling inubos ni Jamie ang gamot sa hangover at nagtanong, wala ba tayong gas mask? Hindi sila gumagana. Sinabi ni Michael, natatakot ako na hindi sila masyadong kapaki-pakinabang. Ang mga nakakalaso na bomba ng gas ng pamilya Rong ay napakalakas. Mukhang kailangan nating i-customize ang isang gas mask na maaaring ipagtanggol laban sa kanilang bagong lason na gas. Mabilis na sinabi ni Dieter, si Deity Michael lang ang makakagawa nito. Kukunin ko ang research team ng pamilya natin para tulungan ka. Sing-sing-sing-sing-sing-sing. Sa sandaling ito, tumunog ang mga telepono ni na Michael, Geng Anli at Dieter. Napasulyap si Geng Anli sa phone niya at laking gulat niya. Ito ay isang kahilingan sa video call mula kay Rong Belan. Sagutin mo. Tinagot naman agad ni Michael at ng iba ang video call. Hindi nagtagal ay lumitaw ang kanilang mga mukha sa video call. Nakita ni Rong Belan si Michael at ang dalawa pang magkasamang kumakain at umiinom. Hindi niya maiwasang magkomento. Kayong tatlong Moldita, ang lakas ng loob mong uminom at kumain dito pagkatapos akong pukawin. Sa ngayon, hindi masabi ni Michael na may kakaiba kay Rong Belan. Para palitan siya, ginagaya ni Sean ang kanyang pananalita at ugali. Galit na sabi ni Michael, Rong Belan, gagamit ka ba sa amin ng nakalalasong gas bomb? Bakit mo ito ginagawa? Alam mo ba kung ilang inosenteng tao ang mamamatay dahil dito? Mayroon ding mga bata, ang iba ay ilang taong gulang pa lamang.
Matitiis mo bang makita ang napakaraming buhay na nawala para sa iyong sariling makasariling dahilan? Kabanata 865, dapat mamatay si Michael. Hinulaan na ni Michael kung ano ang susunod na gagawin ni Rong Beilan. Hindi niya maiwasang mamura sa kanya. Dahil sa alak, sumigaw si Geng Anli nang lasing kay Rong Beilan. Rong Beilan, matagal na tayong magkakilala. Sa puso ko, palagi kang responsableng tao na nagpapahalaga sa buhay ng mga tao sa mundo. Sa nakalipas na ilang dekada, ikaw lamang ang nagpasya sa pag-unlad ng mundong ito. Pinahinto mo dati ang napakaraming nakakatakot na kaganapan at nagbigay sa mundo ng maraming iba't ibang teknolohiya. Bakit mo piniling gawin ito ngayon? Beilan, nangyari ito dahil sa akin. Akala ko pinatay mo ang anak ko, kaya pala inatake kita. Ang pamilyang Geng ay handang tanggapin ang lahat ng iyong pagkalugi at gawin ang anumang kabayaran na gusto mo. Gusto kong huminto ka. Patawarin mo ang aking mga pagkakamali. Ayos lang ba? Sinabi rin ni Dieter, Rong Beilan, sigurado akong curious ka, di ba? Paano namin nalaman na maglalabas ka ng knuckle-alasong gas bago mo pa ito gawin? Hehe, para sabihin sa iyo ang totoo, si Michael ang bagong Diyos. Sa sandaling ito, biglang naging magbantay si Jamie. Tumahimik ka, Dieter. Anong ginagawa mo? Ayaw ni Jamie na ilantad ni Dieter ang pagkakakilanlan ni Michael dahil baka delikado ito sa kanya. Kung alam ni Rong Beilan na si Michael ay isang Diyos-Diyosan, tiyak na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mahuli siya at magtrabaho para sa kanya. Si Dieter ay namayagpag sa buong Michael, ngunit halatang wala siyang pakialam sa kanyang kapakanan. Nagulat din si Michael. Iniisip niya kung ano ang magiging reaksyon ni Rong Beilan kapag nalaman niyang isa siyang Diyos. Pero tumawa lang ng malakas si Sean. Si Michael ay isang Diyos. Haha mga tanga, nahulog na siguro kayo sa bitag ni Michael. Nagsisinungaling siya sa'yo. Nakahinga ng maluwag si Michael. Mas mabuti kung hindi naniniwala si Rong Beilan na siya ay isang Diyos. Sa ganitong paraan, mas malaki ang tsansa niyang manalo. Gayunpaman, pinilit ni Dieter na kumbansihin si Rong Beilan. Beilan, Jor. Hindi siya binigyan ni Sean ng pagkakataong makatapos. Nailabas ko na ang poison gas bomb. Naniniwala akong naranasan mo na ang kapangyarihan ng aking poison gas bomb. Galit na hinampes ni Geng Anli ang mesa. Rong Beilan. Kailangan bang ang sama ng loob sa pagitan ng ating dalawang pamilya ay magdawit ng napakaraming inosenteng mamamayan? Kung may hinaing ka, target mo lang ang pamilya Geng. Handa akong makipaglaban sa pamilya Rong mo. Nagbabasa sa Maibo X Novel. Pakiusap. Nang makitang nabalisa si Geng Anli, ngumiti si Sean. Madam Geng, mali ang pagkakaintindi mo. Ikaw at ako ay magkakilala sa loob ng maraming taon. Alam kong inatake mo lang ako dahil gusto mong ipaghiganti ang anak mo. Kaya kitang patawarin. Natuwa si Geng Anli. Talaga. Salamat. Sabi ko na nga ba. Hanggat huminahon tayo at nag-uusap, magkakaroon ng puwang para sa negosasyon. Handa akong magbayad ng 10 beses sa pagkalugi ng pamilya Rong. Natuwa din si Dieter. Nagsimula lamang ang digmaang ito dahil sinalakay ni Geng Anli ang pamilya Rong. Dahil nagpasya si Rong Beilan na patawarin si Geng Anli, maaaring malutas ang alitan na ito. Magiging maayos ang lahat. Si Dieter ay wala dito para makipagdigma. Nandito siya para maging peacemaker. Ngunit tumanggi si Rong Beilan na makinig sa kanya at iginiit na lumaban. Bukod dito, gusto na rin niyang maalis ang pamilya House. Dahil dito, walang choice si House kundi sumama kay Michael at sa iba pa. Masayang bulalas ni Dieter. Haha, ganyan dapat. Bakit lumaban sa digmaan? Hindi ba't mas mabuti na ang lahat ay magkasundo ng mapayapa? Haha, Chairman Rong, ikaw at si Deity Michael ay maaaring manguna sa atin sa hinaharap. Tiyak na uunlad ang ating mga pamilya ng mabilis. Inabangan din ni Geng Anli ang maayos na eksenang iyon. Para silang bumalik sa nakalipas na mga dekada noong nariyan pa ang unang Diyos. Namuhay ng payapa ang lahat at sa tulong ng unang Diyos, nagawa nilang bumuo ng napaka-advanced na teknolohiya sa loob ng maikling panahon. Iyon ay kung paano nila nakamit ang kanilang mga kasalukuyang resulta. Gayunpaman, sinabi ni Sean, maaari kong iligtas ang iyong dalawang pamilya, ngunit kailangan kong patayin si Michael. Ano? Natigilan sina Geng Anli at Dieter.
Gustong patayin ni Rong Beilan si Michael. Bakit? Si Geng Anli ang sumalakay kay Rong Beilan, hindi sa Michael. Kanina, hinikayat din ni Michael si Geng Anli na umalis. Isa rin siyang peacemaker. Naisip ni Jamie na gustong patayin ni Rong Beilan si Michael dahil binomba siya ni Jamie sa larangan ng digmaan. Dahil hindi bahagi ng video call si Jamie, naglakad siya papunta sa Michael at tinawagan si Rong Beilan. Rong Beilan. Pananagutan ko ang sarili kong mga aksyon. Ako yung patuloy na sumasabog sa'yo kanina. Wala itong kinalaman kay Michael. Kung may lakas ka ng loob, lumapit ka sa akin. Pumalaklak si Sean. Basura ka lang. Hindi ka karapat-dapat na personal kung puntiryahin ka. Itinulak ni Michael si Jamie palayo at tumingin kay Rong Beilan ng mahinahon. Bakit gusto mo akong patayin? Sabi ni Sean, because your existence makes me very uneasy. Ang iyong pag-iral ay isang banta sa akin. Kailangan kitang paalisan. Ngumiti si Michael. Kaya naniniwala ka sa mga salita ni Dieter. Naniniwala ka ba na ako ay isang Diyos? Napangiti si Sean. Hindi mahalaga kung Diyos ka o hindi. Mula sa sandaling pinatay mo ang mga pinuno ng mga pamilyang Park at Miyamoto, dapat kang mamatay. Ang 8 pamilya ay hindi papayag na umiral ang isang taong walang batas na tulad mo. Naikuyom ni Michael ang kanyang mga kamao. Alam niya na noon pa man ay ayaw sa kanya ni Rong Beilan. Dati, naglabas siya ng level 1 pursuit order para patayin siya. Natahimik sina Geng Anli at Dieter. Pinili ni Rong Beilan na patawarin sila ngunit na natiling determinadong patayin si Michael. Napaka-unexpected. Sabi ni Sean kina Geng Anli at Dieter. Madam Geng, Mr. House, palagi kaming naging mabuting magkatuwang at palagi naming binabalikan ang kapalaran ng mundo. Sa hinaharap, sana ay patuloy nating pangasiwaan ang mundong ito ng magkasama. Si Michael naman, outsider lang siya. Ang kanyang pamilya ay palaging nahuhuli. Mapipili kong palayain ka basta tulungan mo akong patayin si Michael. Hinihiling niya sa kanila na patayin si Michael. Nagulat si Geng Anli at Dieter sa kanilang mga sentido. Hindi na nila kinailangan pang uminom ng kahit anong gamot sa hangover. Anong biro? Si Michael ay isang Diyos. Kaya niyang hulaan ang mangyayari. Paano nila napatay? Sinabi ni Geng Anli, ang aking relasyon kay Michael ay hindi isang bagay na maaari mong ihasik ng hindi pagkakasundo sa ilang salita lamang. Hindi ko sasagutin si Michael. Nanatiling tahimik si Dieter. Kung kaya niyang patayin si Michael, baka gawin niya talaga. Chairman Rong, nagbibiro ka siguro. Si Michael ay isang Diyos. Paano siya mapapatay ng iilan sa atin? Tanong ni Dieter. Si Jamie ay labis na nalungkot. Anong ibig mong sabihin? Kaya papatayin mo ang kapatid ko kung magagawa mo.